Mega love shout out at magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga manonood dyan sa sulok ng mundo. Sana po na sa magandang kalagayan kayo. So ngayong araw po is magbibigay tayo ng reaction dahil dito sa mga pangyayaring hindi na magkagahol-gahol sa kakaribat at sa kakapagbigay ng mga rason ang mga taga-team Abot Kamay dahil sa pagbubuking dito mismo ng kasamahan nila na si AS26 na sila pala mismo ang nagpaplano na magtatraidor at mag-aal sa balutan dito sa community nila. At ang totoo palang naging biktima dito ay si Ram Castillo. At kung meron mang magbibigay ng public apology, ito yung mga traidor dyan sa team Abot Kamay na hindi alam ng founder at ng mga kasamahan nila dyan na sila pala ang totoong nagpaplanong magtraidor. So, deserve ng community ninyo na humingi kayo ng public apology dahil niloko nyo. Niloko nyo yung founder nyo, niloko nyo yung community ninyo. So, eto, hindi kayo magkanda ugaga dyan sa kakaribat, sa kaka-content para ipaalam sa buong mundo na ako talaga ang number 1 buzzer ni Ram Castillo. And I admit, hindi ko kailanman hindi ko dininay na naging buzzer ako ni Ram Castillo, and I admit na number 1 buzzer at kritiko ako ng team Abot Kamay at ni Ram Castillo nung time na pumasok sa dyan. Hindi ko dininayan, I admit. No? Yung sinasabi yung kinalkal ko ang buhay ni Ram Castillo, excuse me, hindi kalkal ang tawag doon kasi lahat ng nilabas ko ay galing po yon sa public post ni Ram Castillo. Yun talaga ang totoong Ram Castillo at yun talaga ang totoong pagkatao ni Ram Castillo na nung pumasok si Ram Castillo dyan sa team Abot Kamay, pilit niyong binabago yung imahe niya, pilit niyong binabago yung personalidad niya. Doon lang kayo nakapokus sa pagiging W-Copan niya. Hindi niyo alam, hindi niyo inalam kung ano yung totoong pagkatao niya. Tapos ngayon, sabihin niyo ay tama pala si Kapitangan nung time na yun. Lahat pala pinagsasabi niya totoo kasi mga tamad kayo. Tinagurian kayong defender diyan pero mga tamad kayo, di ba? Focus lang kayo kung saan kayo satisfy diyan sa mga ginagawa ninyo, di ba? So ngayon, nagtataka ako bakit ang layo ng ribat ninyo dahil sa nabuking yung katraidoran ninyo, gumawa kayo ng pambala or pambato dito sa mga pagbubuking ko or pagbubuking namin, di ba? So ngayon, kinalat ninyo yung mga old live streaming ko, kinalat ninyo yung mga pambabashing ko kay Ram Castillo. Ano nangyari? Nadurog ba ako? Ano nangyari? Nadurog ba si Ram Castillo? Ito lang yun eh. Ang purpose nyo kung bakit ninyo nilabas yan at sinisiraan si Ram Castillo at ako, either na gusto nyo ma-win back si Ram Castillo or gusto ninyong ma-win back ang mga sponsors kasi isa nga naman sa mga malalaking isda ang umalis dyan sa inyo, di ba? Kaya pilit ninyong pinapaintindi dyan sa mga Team ARF, di ba, na ako talaga ang may mali, di ba? Ako talaga yung nanira dito kay Ram Castillo para gusto ninyong magising. Oy, magising daw kayo Team ARF, bakit tulog ba kayo? Di ba? Alam nyo Team Abot Kamay, kung meron mang nakagawa ng mali dyan sa community ninyo, kayo yon. Ako, buzzers ako, di ba? Very loud and clear na mula pa umpisa buzzers ako. So what do you expect from me? Di ba? Buzzers ako, pero kayo na tinagurian ng mga solid at mga loyal dyan sa community ninyo, kayo yung mga literal na mga traidor. Di ba? Alam nyo, kung meron talaga magbibigay ng public apology, kayo dyan, lalo na sa Team Warriors, AS26, alam sa sarili ninyo. Kung meron man sanang hihingi ng public apology, kayo yun. Kasi sa likod ng founder ninyo at sa likod ng mga kapwa nyo supporters dyan, nagtraidor kayo sa community ninyo. Kaya dapat humingi kayo ng public apology dyan sa community ninyo na nagkasala kayo at naging traidor kayo dyan sa community ninyo. At saka alam ninyo, hindi si Ram Castillo ang gumawa ng gulo dyan. Kayo ang gumawa ng gulo. Diba? Naging biktima si Ram Castillo dyan sa Team Abot Kamay dahil lahat ng mga hinanaing ni Ram Castillo, sinang-ayunan ninyo kasi alam nyo totoo yung mga sinasabi ni Ram Castillo. Every time na nagko-confide si Ram Castillo sa inyo, sinang-ayunan ninyo kasi alam nyo namang totoo, di ba?
Alam nyo yung totoo. Aside sa sinang-ayunan ninyo, yung mga kinukonfide ni Ram Castillo sa inyo, binigyan nyo pa ng assurance si Ram Castillo na pag umalis si Ram dyan, sasama kayo. Malaking pagtratraidor yon sa side ng founder ninyo at sa buong community ninyo. Ngayon, nagbigay kayo ng assurance na alis si Ram, sasama kayo. Lahat, iba yung mga karamihan sa mga sponsor, nagbigay din ng assurance. Kaya kung bakit nakasabi si Ram na pag umalis siya, kawawa yung founder kasi maraming sponsor ang sasama. Kasi kasama yung ibang sponsor sa paplano dyan. Diba? So hanggang sa dumating yung punto, hindi ko alam kung bakit bumaliktad kayo kasi mawawalan kayo ng pangkain nyo. Iniwanan nyo si Ram Castillo sa ere. Ngayon, nasaktan yung tao, pinaasan nyo. Tapos nalaman ni Ram Castillo na kayo mismo dyan sa loob ng community ninyo, pinagchichismisan nyo siya sa GC. Pinagdichismisan nyo, binabastos nyo siya sa GC, nalaman ni Ram Castillo na galit. Ngayon na nag-post si Ram Castillo na some of the top members have a very awful and disgusting attitude. Intended yun sa inyo na mga warriors, na mga traidor, mga paasa na sinaktan si Ram Castillo, at intended yun doon sa GC na pinag-uusapan siya at binabastos siya. Hindi yun intended sa buong community, kundi intended lang yun doon sa mga taong nagkagawa ng kasalanan kay Ram Castillo. Kaya nga may word na some of the top members of a very awful and disgusting attitude. Diba? Ang babastos ninyo ng mga plastic kayo, mga traidor kayo. Diba? Nasaktan si Ram Castillo, expecting na kayo dyan sa Team Abot Kamay bilang pamilya niya, mga mami, tita, atis niya, siya yung susuporta at magdidepensa sa kanya. Malaman-laman niya kayo pala ang naninira sa kanya, di ba? Kayo pala naninira diyan sa loob ng mga GC ninyo. At sinaktan nyo yung puso ni Ram. Sinaktan nyo, biniktima nyo si Ram sa panluloko at paasa nyo. Nagkaroon ng depression at stress yung tao. Diba? Kaya, biktima si Ram Castillo dito. Hindi si Ram Castillo dito ang gumawa ng gulo. Ngayon, kung naglabas man si Ram ng mga hinanaing niya sa inyo dyan, kung sino-sino yung mga sinasabihan niya, yun talaga yung totoong nangyayari dyan. Ang proof dyan, nagpapatunay dyan na totoo yung mga hinanaing ni Ram kasi sinang-ayunan ninyo, mga traidor kayo. Tapos ngayon, anong pinapalabas ninyo? Ako talaga, well, accept ko yan. Ako nga nagsabi na ako talaga ang number 1 buzzers ni Ram Castillo at ako talaga ang number 1 critics ng Team Abot Kamay. Ngayon, lahat ng mga kinukontent ko kay Ram Castillo, 70% totoo lahat yun, legit yun kasi galing yan sa mga public post niya. Kung ano man yung mga pinagsasabi ko, hindi yan tinago ni Ram Castillo kundi naka-public post yan. Ibig sabihin, hindi yan sikreto kasi naka-public post yan. Mga bobo kayo. Ngayon, yung 30% na pambabas ko, well, natural lang yan. Buzzers ako. And that's part of my strategy para i-provoke ko, i-trigger ko si Ram Castillo para siya magiging challenge sa kanya yon na diskubrihin niya kung lahat ng mga pinagsasabi ko, lahat ng mga warnings ko sa kanya dyan sa Team Abot Kamay ay totoo ba? Diba? So nagkaroon ng lakas ng loob si Ram, diba? Na magmatyag, man, diba? At diskubrihin kung ano yung mga nangyayari dyan, kung bakit nilayasan siya ng mga talent niya at ng mga sponsors and ng mga supporters from batch 1, 2, and 3. Si Ram namin mo nakadiscovery na totoo lahat ng mga pinagsasabi ko. Parang sa ginagawa nyo ngayon, parang pinapalabas nyo, gusto nyo ma-win back si Ram Castillo, diba? Sa totoo lang, malaki talaga. Malaki talagang kawalan sa community ninyo ang mawala ang isang W Copa champion na si Ram Castillo dyan. Nanghihinayang kayo kasi siyempre nag-invest na kayo ng emotion nyo, ng pagmamahal nyo, ng suporta nyo, na kayo lang din mismo ang sumira, diba? Tapos parang pinapalabas nyo rin ngayon na parang gusto nyo rin ma-win back yung mga sponsors, especially ang Team ARF dyan, diba? Kaya ini-insist talaga sa kanila na, Ram, tingnan mo, sinisira ka ni Kapitanga, si Kapitanga talaga nanira sa inyo, ngek-ngek nyo. That's part of being a reactor and being a buzzers, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa social media, pag mahina yung atay at balon-balunan mo, mangamote ka dito, diba? So ayan, pag pinasok mo ito, kailangan matapang ka kasi hindi mawawala yung bashing. At yan, ang trabaho ko bilang buzzers, of course, gagawa ako ng sarili kong strategy kung papaano ko babatuhin ng bashing yung mga tinatarget
target ko. And take note, bashing with benefits. Ayan. Sa lahat ng mga naging talent ng Team Abot Kamay, lahat ng mga ginagawa ko dyan, may benefits at the end. Si Clark San Martino, nagpakatatay sa mga anak niya, nakasama niya yung mga anak niya, nagawa niya yung responsibilidad niya bilang tatay dun sa mga anak niya, napilit yung tinatago at pinasisiningalungan. Si Dindo ngayon, maganda ang karir niya, nakapag-aral, nag-aaral si Dindo dahil din sa pambabaskot, nakawala siya dyan sa kuko ng mga agila dyan sa Team Abot Kamay at maganda ngayon ang buhay ni Dindo. Maaliwalas ngayon ang buhay ni Dindo dahil wala siya dyan sa Team Abot Kamay. And kay Ram Castillo ngayon, ini-enjoy ni Ram Castillo ngayon ang buhay niya at mayroon siyang peace of mind, mayroon siyang freedom na kaya niyang gawin kung ano yung mga gusto niyang gawin. Unlike nung nandiyan sa Team Abot Kamay, under control na siya, hindi pa siya kampante sa mga galawan niya dyan at hindi pa siya komportable dyan sa tinitirhan niya. Sa lahat ng mga binasko, nagkaroon ng magandang resulta sa bandang huli. Yan naman talaga ang target ko. I-discourage ko, ibabas ko, para siya mismo makadiscover kung ano yung merong totoong nangyayari yan sa loob ng community nyo, na kayong mga taga-Team ARF-ARF at kayong iba yung mga sponsor dyan, sang-ayon sa lahat ng mga sinasabi ko, sang-ayon sa kung ano talagang totoong nangyayari yan, kaya nagko-confide si Ram Castillo sa inyo. Baliktarin nyo man, magbigti man kayo, baliktarin nyo man yung sitwasyon dyan, idiin nyo man ako na idiin dyan, ako lang naman ang mapiktuhan dito, hindi si Ram Castillo. Idiin nyo man ako, idiin yan, hindi nyo mabubura ang katotohanan na kayong mga warriors dyan at kayong mga ibang supporters dyan, kayo talaga ang totoong traidor. Kayo talaga ang dapat humingi ng public apology sa mga kasamahan ninyo at sa buong community dahil kayo talaga ang nagplano na magtraidor dyan sa community at sa founder ninyo. Kaya kayo ang humingi ng apology dyan, di ba? At hindi si Ram Castillo ang gumawa ng kaguluhan, uulitin ko, kundi kayo ang gumawa ng kaguluhan. Naging biktima si Ram Castillo dahil yan sa mga pinagagawa nyo, ang babastos nyo. Kayo na tinuring na pamilya, kayo pa dyan ang naninira kay Ram Castillo mismo dyan sa loob ng mga GC nyo. Ayan, binuking kayo ni As26. Chinichismis nyo pala dyan sa loob ng community ninyo. Kaya kung ano man yung nangyayari yan sa community nyo, deserve nyo yan. Ngayon, durugin nyo man ako ng durugin dahil ako talaga ang nangalkal at ng basing. Ina-admit ko yan, never ako nag-deny. Never ako nag-deny na number 1 baser ako ni Ram Castillo at number 1 kritiko ako ng community ninyo. At huwag mga duwag at puti itlog, never akong nag-private ng mga aking mga content, di ba? Mula Mamix, never ako nag-private or never ako nag-delete ng mga content ko. Andyan lahat yan, nakapublic, halongkatin ninyo para sabihin ninyo na baka itago ko. Mga duwag, hindi ako kasing duwag nyo, mga bobo kayo. Mga bobo kayo. Sige, ikalat nyo yung buong lahat ng mga content ko sa buong mundo. Gusto ko yan. Ano ko yan? Exposure ko yan. Kung ano may mga sinasabi ko yan, dahil reactor ako, defender ako. So, yan lang talaga yung makikita ng mga tao dyan. Di ba? Ngayon, kung gusto niyo ako sirain sa ARF-ARF, go ahead. Choice nyo yan. May mga sariling pag-iisip yan. Kung magalit sila sa akin, kung sirain nyo ako dyan, kung gusto nyo bawiin ng Team ARF-ARF, go ahead. Hindi ko hawak yung mga buhay ng mga yan. Kung gusto niyo bawiin si Ram, gusto nyo magalit si Ram sa akin, go ahead. Gawin nyo lahat ng makakaya ninyo. Choice nyo yan. Di ba? Wala akong ano dyan, wala akong magagawa dyan. Pero madurog nyo man, sinihays kung madurog ninyo. Dito pa rin ako. Dito pa rin ako. Dito pa rin ako manonood at magmamasid dyan sa inyo at bibigyan ko pa rin ng reaction lahat ng mga kaganapan dyan sa community ninyo. Mga bobo kayo. Binubukin nyo yung sarili nyo. Ngayon, maghuhugas kamay kayo. Gamitin nyo akong pambala. At nagkatotoo yung sinabi kong next victim si Ram Castillo dahil biniktima nyo si Ram Castillo. Sa totoo lang, biniktima nyo. Bukod sa sinang-ayunan nyo, pinaasa nyo yung tao. Na kung isipin, dapat nung nag-confide si Ram sa inyo, kayo dyan na mga warriors at mga pioneer dyan, sana sinabihan nyo si Ram, habang maaga pa. Ram, ayusin nyo yung problema ng founder at ng manager mo. Kasi kami dito sa warriors, kami dito, solid, 101% solid at loyal kami sa community namin at loyal kami sa founder nyo. Doon pa lang dapat hindi na magkaroon ng pag-asa si Ram Castillo na mag-confide sa inyo. Dahil sinangayunan nyo yung mga sinasabi ni Ram, binigay niya yung 101% full trust sa inyo na akala niya susuportahan nyo siya
di ba? At sasama kayo sa kanya. So, naging biktima si Ram Castillo dito. Biniktima nyo. Di ba? Hindi ako nagkamali. Next victim si Ram Castillo dyan. At sabi ko dati, lahat ng mga ibibigay nyo, lahat ng mga na-benefits, ini-enjoy ni Ram dyan sa Team Abot Kamay, susumbatan nyo, nagkamali ba ako? Hindi. Ha? At saka, baliw na Rose Espinosa na bobo at tatanga-tanga. Ha? Yung mga sabi mong mga doon sa Victorio, totoo yun. Ha? Naka-post yun, naka-public post yun sa Facebook ni Ram Castillo na under contract sa Victorio na company na yon, di ba, na music company. Legit yon kasi naka-public post yon at nasagot ni founder nyo yon. Ano sabi ni founder nyo? Ako bahala dyan. Kasi nagsabi si Ram sa kanya na under contract siya. Mga bobo kayo. Paano nasabing nakalkal ko yon? Natural lang yon bilang reactor. Bago ka mag-react, kailangan i-research mo muna kung saan mo kukunin yung mga basis ng sasabihin mo at i-react mo. Mga bobo lang talaga kayo dahil nabuking kayo, nabuking yung katraidoran nyo, kaya pilit yung pinagtatakpan ngayon, gamit yung mga old content ko, ngek-ngek nyo, akala nyo apektado ako, at akala ninyo magigising yung Team ARF-ARF dahil sa ginagawa ninyo, akala nyo makuha nyo simpatiya ng Team ARF-ARF at ng mga sponsor dahil sa mga nilalabas nyo, kahit magtambling-tambling kayo sa mga content dyan ng mga old bashing ko kay Ram Castillo, hindi magbabago na kayo ang pinaka-traidor dyan at nag-traidor sa community ninyo, nag-traidor sa founder nyo. Kaya dapat tumingi kayo ng public apology dyan sa community ninyo nang dahil sa pambabaliktad ninyo at paninira nyo kay Ram Castillo, natuto ding mambalahura itong mga commentator ninyo dahil dyan sa pang-hype ninyo na ang totoo, kayo talaga ang totoong may kasalanan, kayo talaga ang nagbigay ng kaguluhan dyan sa community ninyo at naging biktima si Ram Castillo. Kasi ang pagpasok ni Ram dyan sa community nyo bilang talent, ang obligasyon niya mag-perform doon sa ibibigay na project ni manager, di ba? So dahil meron siya nakikita at hindi siya kampante diyan sa pagtira sa Team Abot Kamay, nag-confide siya sa inyo dahil alam niyo na totoo yung mga pinagsasabi ni Ram, sinang-ayunan ninyo, pinaasa niyo yung tao, di ba? So kayo ang nanakit ng damdamin ni Ram, kayo ang nanakit ng damdamin ni Ram, kayo ang nagtraidor diyan sa community ninyo, at kayo ang nagbigay ng kaguluhan diyan, kayo ang traidor diyan, kaya sinususulan niyo yung founder nyo na magalit sa Team ARF-ARF, magmura at magsalita ng hindi maganda para mapagtakpan yung pagkatraidor ninyo. Di ba? Kawawa, biniktiman nyo yung mga sponsor dyan. Mga sponsor na malaki ang naiambag sa community ninyo. Mga sponsor na dapat pasalamatan ninyo. Anong ginawa nyo? Inaway nyo, binalahura nyo. Ngayon, itong number 1 buzzer na to, buzzer noon, mami ngayon. So magbigti na kayo dyan kahit anong gawin ninyo, hindi magigising ang Team ARF-ARF. Bukod sa sinaktan nyo si Ram Castillo, bukod sa pinaasa nyo na, sinabihan nyo pa ng hindi magagandang salita. So ngayon, kung magalit ang Team ARF-ARF sa akin, ano mawawala sa akin? Wala, 'di ba? Reactor pa rin ako, dito pa rin ako, 'di ba? So ayan lang, buzzer noon, mami niya ngayon, magbigti na kayo.